Adam? Adam, please don't leave me. What should I do? Ang mga bituin ay gumagalaw. Di pa karaniwang panahon. May isang master ng espada na muling ipinanganak. Magpapasimula na ako ng aking ikatlong buhay, ang santo ng espada ng Bastora, upang lalong mapataas ang aking espada. Habang wala ako, lahat ng gawain sa pabilyon ng makalangit na espada ay pangangasiwaan ni Immortal ng Espada, Bruce Holt. Opo, Master! Magkaroon po kayo ng kapayapaan, Master! Adam? Adam, gising ka na! Salamat po. Sino ka? Wait. Ang boses ko. Ako ay muling ipinanganak bilang bata. Ako ang iyong ina. Okay ka lang ba, Adam? Huwag akong takutin. Ina. Madam, para gamutin si Junong Adam, kailangan natin ang banal na gamotang sekta, ang siyam na dahon na orchidyas. Ngunit ikaw ay isang konsyeba lamang. Sa tingin ko, si Junong Howard ay hindi ibibigay ito sa iyo. Alam ko, bukas, susali ako sa pagsubok ng sekta. Sabi ni Ginong Howard, ang makapasa sa pagsubok ay maaring makakuha ng siyam na dahon na orchidyas. Kailangan mong talurin si Ginang Howard. Halos imposible. Para sa anak ko, kahit mamatay man, Lalaban ako! Ang aking mahal na espada. Adam, kausapin ko ang iyong ama. Maghintay ka dito. Mas malalim ang marka, mas malakas ang espadista. Sa nakalipas na 100 taon, 2 lang ang nag-iwan ng marka. Isa ay ang Santo ng Espada, ang nangunguna sa listahan. Ang isa ay si Luna Howard, ang batang henyo ng sekta ng Espada ng Howard. Mahirap ba ito? Sa lahat ng espadista ng lahat ng sekta, Jesse Howard asawa, na pinuno ng sekta ang aming Luna, ay nanguna sa kanyang henerasyon. Sekta ng Howard, Julian Howard, pinuno ng sekta ng Howard sekta. Kahit si Ginong Hall ay nagsabi, anak ng pamilya Howard, pamilya Luna Howard ay may potensyal na sa top 10 ng listahan ng makalangit na espada. Pangalawang master ng pamilya Howard, Blake Howard pamilya. Pangalawang master ng Howard. Magaling! Sa murang edad, kinilala siya ng Immortal ng Espada, isang malaking karangalan para sa aming sekta at buong rehiyon ng Silangan. Ang kinabukasan ng sekta ng Espada ng Howard ay nakasalalay sa inyong henerasyon. Gagawin ko ang lahat para iangat ang sekta. Magaling! No! Bakit nahati ang trial stone? Nararamdaman ko ang espada. Lakas na. May naghiwalay ng trial stone sa isang hampas. Kahit ang nangungunang Immortal ng Espada sa listahan ng makalangit na espada, ay makagawa lamang ng 10 pulgadang marka sa bato gamit ang buong lakas. Pinaghiwalay niya ang bato sa gitna. Kung magpakilala siya, ang buong listahan ng makalangit na espada ay kailangang muling isulat. Bilisan! Ipatawag ang buong sekta. Kailangan nating hanapin ang master ng espada. Kung mantuturo siya sa aming sekta, maaari kaming sumikat sa isang gabi. Opo, Master! Naghahanap ba kayo sa akin? Adam, Hindi ba siya ang may sakit na anak ng babae? Parang hindi pa sapat ang kahihiyan, nagpapanggap ka pang master na naghiwalay ng bato. Trial ito ng sekta. Paano ko naglakas loob dalhin siya dito? Isang kahihiyan. sinabi niyo, ang makapasa sa trial ay may pagkakataong makakuha ng siyam na dahon na orchidyas. Langis lamang yon ang makakapagligtas kay Adam.
Gusto kong subukan para kay Adam. Ang siyam na dahon na orkidyas ay bihirang halamang espiritual. Ang mga elite na disipulo katulad namin ni ate ang karapat-dapat. Gamit ito, mapapalakas namin ang sekta. Siya? Isang anak ng babae? May lakas siya makipagkompetensya? Ang yaman ng sekta ay hindi masasayang sa walang talento at walang potensyal. Kahit anak ko pa siya. Hindi po! Panginoon, nagmamakaawa ko! Iligtas niyo po si Adam! Sa buhay na ito at sa susunod, ako'y maglilingkod sa inyo magpakailanman. Panginoon, pakiusap! Ililigtas niyo po siya! Pakiusap! Ililigtas niyo siya! Pakiusap! Ililigtas niyo si Adam! Tumayo ka! Sila! Hindi karapat-dapat sa iyong pagyukod! Basura! Ang iyong ina ay nagmamakaawa. Ganun na lang. Kayong dalawa ay yumukod sa akin. Baka isipin ko, bigyan kayo ng maliit na siyam na dahon na orkidyas. Trial ng sekta, ha? Sige! Gagawin ko! Seryoso ka? Mas mataas pa ang espada sa'yo. May sakit na bata. May lakas ka sumabak sa trial? Adam. Tiwala lang. Mahigit 100 taon nang nakalipas ang Santo ng Espada ay naglakbay dito at nag-set up ng 2 formasyon ng espada. Sa pagsubok na yon, ang mga hamonero ay kailangang hanapin ang mga core ng formasyon, basagin ang formasyon ng espada at malampasan ang pagsubok. Blake, kailangan mong makuha ang siyam na dahon na orkidyas. Ang 2 talunan na yan ay hindi dapat makakuha nito. Asahan mo. Tatay, ako muna. Magaling! Little loser, sumama ka sa iyong mababang ina. Huwag mong marumihan ang lupa. Ngayon, kailangan kong basagin ang formasyon. Hindi masama! Magaling si Blake! Lumitaw na ang puso ng formasyon! Malapit na niyang masira! Siya? Kailangan pa niya ng 10 round. Teknik ng Espadang Nobe. Unang anyo. Bravo! Nasira niya ang formasyon! Sa 11 galaw, mapanghabang! 11 galaw talaga? Na-predict ni Adam ng eksakto. Kung ganito kalakas si Blake, gaano katakot ang tanyong kapatid? Tatay,
Basura. Ikaw naman. Malayong malayo pa ang laban. Hayaan mo na sa akin. Madam, hindi mo ba seryosong ipapahawak ang iyong may sakit na anak sa entablado, di ba? Patay na siya bago pa magsimula ang pagsubok. Sino ang nagsabi? Ngayon, ako mismo ang sasabak. Claire, alam ko ang galing mo. Subo ka doon ng sekta. Sa kanina ang galing mo. Walang pag-asa ka. Kung sasabak ka, mapapahiya mo lang ang pamilya Howard. Hindi mo ililigtas si Adam? Sige! Ngunit para sa siyam na dahon na orchidyas, kahit buhay ko pa ang kapalit, ipapanalo ko ito para sa kanya. Katigasan ng ulo. Si Claire ay nasa gawaing bahay. Matagal lang hindi nag-ensayo. Magbabasag ng ganitong kompleks na formasyon? Kalokohang pangarap. Kahit mamatay ka sa entablado ngayon, hindi mo mapapanalangin ang iyong anak. Wait. Madam, pwede ba akong unang sumabak? Mapapanood na natin si Luna. Dapat kong panoorin ng mabuti. Mahal, ipakita mo sa kanila ang agwat ng henyo at basura. Madam, panurin ng mabuti. Ang tatlong ulit na formasyon ay pinaghalo ang ilusyon at realidad. Ang espada ay walang hugis, tahimik tulad ng malakas na hangin na tubig, mabilis tulad ng matalas at maliwanag na liwanag. Ang ikalawang galaw ng teknik ng espadang lotus ay madaling masira ito. Magaling! Ay ang pinakapangunahing sword skill, pero ito ang pinaka-epektibo. Magbata pa pero alam niya na ang pinakasimple ay pinakamabuti. Bakit hindi ginagamit ni Luna ang kanyang teknik ng Espadang Nove? Bakit pinili ang pinakapangunahing teknik ng Lotus para sirain ito? Ngayon ko naintindihan. Matagal nang hindi nag-ensayo si Claire. Marahil ay naalala lang niya ang pinakapangunahing teknik ng Espadang Lotus. Itinuturo niya kay Claire kung paano sirain ito. Limang ulit na formasyon ng espada ay walang putol at palaging nagbabago. Maliban kung ang hamon ay namatay o nahuli, hindi ito ang magtatapos sa sarili nito. Ang posisyon na ito, simulan dito. Kapag dumating ang unang alon ng ulan ng espada, huwag harapin diretso. Tibirin ang lakas. Luna, gamitin ang teknik ng Espadang Nove. Huwag mo silang isipin. Yan ang aking Luna. Dalawang galaw! Na-break niya ang formation ng Santo ng Espada sa dalawang galaw! Kaya ganito kalakas ang tagapagmana ng sekta? Magaling! Napakagaling! Kahit ang immortal ng espada ay hindi ganito kagaling nung kanyang edad! Siya talagang ipinagmamalaki ng aming sekta! Luna! 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 May talent talaga si Luna. Sa tamang gabay. Baka makita niya ang tunay na landas ng espada. Luna, magaling! Madam, kaya mo ito. Kahit sabihin mo sa kanya ang formation, kung paano sirain ang formation, sa lakas niya, hindi niya magagawa. Ang siyam na dahon na orchidyas ay para lamang sa aking anak. Papalitan ko na ba siya? Adam, maniwala ka sa akin. Ang tatlong ulit na formasyon ng espada ay pinaghalo ang ilusyon at realidad. Ang paggamit ng espada ay dapat walang hugis. Paano? Paano niyo nagawa?
May galing talaga siya. Sayang lang. Ang anak niya ay mahina. Hindi pwede mag-ensayo ng espada. Luna is just too kind. She didn't have to teach her. Huwag mag-alala. Ang basic na technique ng Lotus, hindi niya magagawa. Ang posisyon na ito, simula dito. Kapag dumating ang unang alon ng ulan ng espada, huwag harapin diretso. Tipirin ang lakas. Oh no, mabilis ang ulan ng espada. Hindi ko malampasan. Huwag magyababang dahil napasok mo ang simple na formasyon gamit ang ilang trick na tinuruan ng kapatid ko. 5 ulit na formasyon, sinusubukang basagin. Para basagin ang formasyon, ang teknik ng espadang Lotus ay masyadong basic. Parang hindi niya makakaya kahit isang round. Nagpakita na si Luna kung paano basagin ang formasyon. Ang kasalukuyang galing ko ay hindi pa sapat. Kailangan kong ipagsapalaran ang lahat. Walang basic technique. May mahinang espadista lang. Gamitin mo lang ang teknik ng espadang Lotus. Itapon ang espada patungo sa langit at masisira mo ang formasyon. Itapon ng espada sa langit. Gising na sa panaginip. Adam, gusto mo bang mapatay ang iyong ina? Ang langnat mo talaga, nawala ang utak mo. Kahit si Immortal ng Espada, na nasa unang pwesto sa listahan ng makalangit na espada, ay hindi magsasabing magsisira niya ito sa isang galaw. Ang tanging kayang ay ang Santo ng Espada na lumikha ng formasyon mismo. Adam, huwag kang magpahiya dito. Umalis ka! Itapon ng espada sa langit. Bakit hindi ko naisip yon? Ang paraang yon ay maaaring masira ito sa isang hampas. Sumunod ka lang! Ang formasyon ito ay hindi ka masasaktan! Walang ibang paraan. Subukan mong magtiis ng kaunti pa. Darating na! Gabi na! Gamitin ang teknik ng espadang Lotus! Itapon ang iyong espada sa langit! Walang oras. Subukan natin. Ginagamit niya. Teknik ng espadang Lotus. Unang galaw! Paano nangyari to? Isang galaw lang, nasira niya ang formasyon. Kahit si Luna na henyo, 2 round pa ginawa. Si Madam Claire ay ganap na nadidomina. Adam, nakabasa ako! Nakabasa ako! Nakabasa ako! Adam! Ang batang niya napakasuwerte! Ang pagsira ng formasyon ay parang pag-akyat ng bundok. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa mas mataas na antas. Nagawang gabayan ni Adam si Claire na sirain ito sa isang galaw. Hindi lang ito swerte. Ina! Ipapasa ba natin ang siyam na dahon na orchidyas sa kanila? Magpakatatag ka. Hindi papayag ang punong sekta na sayangin ang yaman ng sekta para sa isang hamak na tulad ni Adam. Dinong Ouyang, pwede ko bang kunin ang siyam na dahon na orchidyas para iligtas si Adam ngayon? Hindi! Sa tingin mo, makapasa ka sa pagsubok kung walang gabay ni Luna. Ngunit sinabi mo... Sumidens! Ang espada, hindi lang puro pagsira ng formasyon. Tsaka, ang tagumpay mo ay swerte lang. Kung ipapahiram ko sa iyo ang 9 na dahon na orkidyas, paano mag-aayos ang lahat? Ang matandang to ay ayaw talagang buhain si Adam. Sino ang makakaalam kung gaano kahirap para sa kanila sa malamig at walang pusong sekta na to? Madam, nagkatulong lang kami. Ganto na lang. May pagkakataon kang labanan ako. Kung masira mo ang teknik ng espadang Novico, pag-isipan ko, ibigay ang orkidyas. Sa ganung paraan, walang magdududa. Tama? Sige, tanggapin ko! Tiyakin na hindi ka makalalabas dito buhay.
hayaan akong lumaban para sa iyo. Adam, pagalingin kita. Gusto ko lang na lumaki kang malusog at ligtas. Sa iba pang bagay, wala akong pakialam. Madam, kung ipipilit mong itapon ang buhay mo, bibigyan ko ng katuparan ang iyong hiling. Mag-ingat! Teknik ng Espada Nove ay isang top 2 na teknik ni Santo ng Espada. Mas malakas sa kanya, maliban kung siya ay mas malakas sa kanya. Hindi niya ito mapipigilan. Mahina tulad ng langgam. Walang katakatakang, lumaki kang walang kwentang anak. Tatay, tapos na ang laban. Tawagin niyo po ang doktor para tulungan siya. Luna, okay lang ako. Ako, patuloy pa akong lalaban. Ikaw talaga, hindi marunong tumigil. O naniniwala ka talaga mapipigilan mo ang teknik ng Espadang Nove, ni Santo ng Espada? Walang hiya! Blake! Sapat na! Madam, ayon sa patakaran, kung bumagsak ka, ang iyong anak hindi makakakuha ng halamang kampagaling. Pinipilit ang babae. Lalaki ka ba? Lalaban ako sa'yo! Yo! Ang matanda ay nagpakamatay, na yon ay sumali na ang batang ulol. May ibang ka lang dahil natutunan mo ang unang galaw. Sa talento mong ganyan, ang matututunan mo lang ang unang galaw. Batang ulol. Sige, dahil ayaw mong tigilan ang pagyayabang. Sige, isa lang ang pagkakataon mo. Kung hindi mo masira ang teknik ng Espadang Nove, mamamatay ka. Panurin mabuti. Isang beses lang ipapakita. Ganyan mo ginagawa ang teknik ng Espadang Nove. Bata, nagpunta ka dito may putol nga sangga? Anong laro to? Ang katawa-tawa! Hindi mo pa nga nahawakan ng espada. Pinagaya mo lang ang pagsisimula. Akala mo master ka na ng teknik? Ang teknik na Espadang Nove ay may siyam na galaw. Kailangan lang pagdugtungin at pagsamahin bilang isa, saka lang ito maging ang tunay na teknik ng Espadang Nove. Pagsama-samahin. Ang aura ng espada. Santo ng espada ba yun? Pagsama-samahin mo mukha mo. Natatalo ka. Mamamatay ka. Teknik ng Espadang Nove. Unang galaw. Mag-ingat, Adam! Wait! Impossible! Ano ang nangyayari? Adam, bumaba ka! Ginoong Howard. Matagal na hindi nagkita. Harrison, kayong dalawa! Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko! Sino siya? Siya si Harrison Thompson, pinuno ng pakalawang pinakamahusay na sekta ng espada.
Sa loob ng maraming taon, sinisikap niyang wasakin ang ating sekta. Kung talagang gusto kong patayin siya, matagal na siyang patay. Huwag mo akong binabastos. Patuloy na itatanggi? Kung hindi ikaw, baka yung walang kwentang bata. Sabihin mo na, anong gusto mo? Binabalan kita sa hamon ng buhay at kamatayan. Hamon ng buhay at kamatayan? Ang matatalo ay mawawalan ng titulo ng pinakamahusay na sekta ng espada. Pati na rin, wasakin ang kanilang sekta at ibigay ang lahat ng teritoryo ng sekta sa mananalo. Tatay, isang siglo nating pinaghirapan ang titulong ito. Huwag natin tanggapin ang hamon niya. Tama po, Ginoong Howard. Handa na siya. Huwag tanggapin. Kitang-kita ko kayo. Kitang-kita ko kayong lahat ay duwag, nanginginig at takot na takot. Ikaw! Isang espadang espiritual. Hindi masama. Huwag magpadalos-dalos. Malakas siya. May matalas kang mata para makilala ang lakas ni Norman. Norman? Maaari bang siya ang Dark Horse na unang sumubok sa listahan ng makalangit na espada at diretso lang na umakyat sa rank 26 ng madali? Hindi ako matatakot sa'yo! Maghahasik ng gulo sa angkan ng Howard! Kailangan kang mamatay! Siya ang sayo. Kung ito lang ang pinakamagagawa nyo, huwag na kayo magpahiya. Umuwi na kayo at magsanay pa. Huwag kang maging sudo sa aming sekta! Huwag kang magyabang. Kung seryosohin lang ni Blake, walang laban ng lalaking yun. Hindi, nakuha na niya ang esensya ng espada. Si Blake, hindi siya makakalaban. Ang maunawaan ng esensya ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Tama. Hindi mo ba nakikita na hirap siya? Walang hiya ka. Tumahimik ka. Nakuha niya ang esensya? Blake! Adam, paano mo nalaman? Bilang isang espadista, basahin ang lakas ng kalaban ay isang pangunahing kasanayan. Adam. Ganun lang? At sinasabi ninyong pinakamataas na sekta? Ginoong Howard, kung takot kang dapin ng hamon, lumuhod ka na lang. At aminin na, ako ang tunay na numero 1. Bibigyan kita. Mayabang! Huwag mong minamalit kami! Ang iyong hamon, tinatanggap. Tatay! Since you agree, then let's settle this on the stage. Ako muna. Blake! Hindi ka match sa kanila. Minamaliit ko siya kanina. Kung hindi ako pupunta, asa ka ba sa kanila? O sa may sakit na batang yon? Ako ang lalaban. Luna ang duelo na ito ay tungkol sa karangalan ng ating sekta. Dapat mong ibuhos ang lahat dahil wala na tayong ibang maasahan. Ikaw ang ating pag-asa. Sapat na ang usapan. Papahiwalayan pa rin kita. Ako si Luna Howard. Ilabas ang espada! Isang pwesto lang ang taas ni Luna. Hindi. Sa listahan ng makalangit na espada, isang ranggo ay tila malapit, ngunit ang agwat ng lakas ay parang langit at lupa. Ang duelo na ito ay hindi magiging madali. May pag-asa siya. Hindi pa malapit. Walang kwentang bata. Wala kang alam. Tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita na pantay sila? Panurin mo lang.
Si Norman ay umaasa sa formasyon ng kidlat at kamatayan para talunin ang maraming master ng espada. Isang teknika ng espada na karapat-dapat sa top 7. Narinig ko na may paraan para sirain ito. Ngunit tanging ang santo ng espada, na lubos na naiintindihan ang esensya nito, ang makakaalam. Ano ang gagawin natin? Wala tayong karapatan magtanong sa ganong antas ng tao. Ginoong Howard, ang iyong anak ay may dugong mababa tulad mo. Hindi siya magtatagumpay. Ang iyong walang kwentang anak ay sapat na patunay. Huwag sisihin ang pagiging talunan niya. Walang kahinaan. May kahinaan ang bawat teknika ng espada. Tulad ng 5 ulit na formasyon ng espada kanina. Sumilip ka! Huwag gambalain si Luna. 5 ulit na formasyon ng espada. Wait. Magaling na pagkakita! Walang kwenta! Makita ang kahinaan ng lahat. Umalis kayo, mga talunan! Gusto niyo mapaturo kay ate? Hindi kayo karapat-dapat! So what kung magandang galaw mo? Puro style, walang laman! Bumalik ka pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay! Tama. Kung hindi nakialam ang may sakit na bata, panalo na sana si Luna. Master Murphy, umaasa ako sa iyo ngayon. Bakit biglang madilim ang langit? Sa presensya lang niya, magbabago ang panahon. Ang lakas ng kanyang loob. Sino siya? Parang siya ay... sa wakas, naging kawili-wili. Anong kakaibang lakad at ang bilis ng kanyang galaw? Magaling, pero hindi pa sapat. Nuna! Mag-ingat! Ang lalaking ito ay mapaglinlang. Babae, papayagan kitang unang sumugod ng 2 beses. Magdedepensa lang ako, hindi sa sugod. Para walang magsabing nilalait ko ang mga bata. Mayabang! Isang galaw. Luna! Gawin mo ang lahat! Si Luna ay ginamit ang kanyang pinakamalakas na galaw. Ang matandang iyon ay tapos na. Teknik ng espadang 9, 5 galaw. Mili ka ng santo ng espada, ang teknik ng espada 9. At ang huling 3 galaw, ang pinakamahalaga. Ang mga katulad mong ordinaryong talento, mas mabuting bumas at magsanay pa. Luna! 8. Luna? Ate! Tatay! Pasensya na! Wala na tayo! Kahit ikaw ay hindi mo siya mapabagsak. Sino pa ang makakatalo sa matandang ito? Adam! Luna, naglulunok ka ba ng bato? Yung walang kwentang bata? Di siya tatagal doon ng 1 segundo. Ang kanyang galing ay talagang mas mataas sa atin. Ang kasalanan ay sa akin, inyong pinuno. Minabahaba ko siya.
Ikaw? Hindi ko inakala ang pamana ng Howard na 1 siglo matatapos sa aking kamay. Ginoong Howard, ayos lang nga natalo mo sa akin. Mas mabuting bumalik ka at magsanay pa. Kayong dalawa! Sino? Levi Murphy. Siyang ika-13 sa listahan ng makalangit na espada. Gamit lang ang espadang Blizzard, nilupig niya ang mga henyo ng North Realm. Kaya pala, niyang baguhin ang panahon. At talagang dinala mo ang master ng antas na yan? Ang tanging pag-asa ng pamilya mo ay humingi ng tulong sa immortal ng espada. Ngunit ang sekta ninyo ay hindi sa antas na yan. Hindi kayo karapat-dapat. Ngunit muli, hindi ako masyadong masama. Maaring patawarin ko kayo. Kung kayo ay maging aking alipin. Manalo sa hamon na ito at makukuha mo ang 9 na dahon na orkidyas. Ako ang lalaban. Baba ka! Hindi mo siya kayang talunin! Adam, hanggat makakuha tayo ng 9 na dahon na orkidyas, maari nating iligtas ang iyong buhay. Kahit na may kaunting pag-asa lang, lalaban ako para dito. Teknik ng espadang Nove. Para sa huling galaw, kung si Santo ng Espada mismo, wala akong panahong mag-react. Sayang, maliit ang lakas mo. Di mo man lang ako masugatan. Sumuko ka na. Kailangan kong manalo. Master Murphy, ang babaeng ito ay naghamak sa iyo. Akala niya may pag-asa siyang manalo. Manalo? Para labanan siya. Di ko na kailangang ilabas ang espada. Magaling na suntok. Ganyan dapat bugbugin ang mga basurang Howard parang mga asong gala. Ang kasalanan ko lahat. Di ko nakuha ang tunay na diwa ng teknik. Kung may 1/4 man lang ako ng lakas ni Santo ng espada ngayon, hindi kami mapipilitan sa ganitong sitwasyon. Wait! Walang pinapayagang makialam sa duelo ng buhay at kamatayan. Yan ang batas ng espada. Baba ka! Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa buhay mo? Walang utak na bata. Ikaw ang buhay ko. Grabe ang sugat mo. Bakit di ka sumuko? Dahil sa anak ko. Kaya hindi ako pwedeng matalo. Nananalangin ako. Paki-save si Adam. Ano ang ginagawa? Ganon ba? Since you ask for death, then I'll grant your wish. Imposible! Mula ngayon, hayaan mo na ako. Imposible. Matandang loko, labanan kita! Batang loko, amoy gatas ka pa.
Umalis ka at maglaro ka na lang sa putek. Paano kung ako, isang batang loko, ang manalo sa iyo? Manalo sa akin? Kung ang isang walang kwentang tulad mo ay makatalo kay Master Murphy, tatawag kitang tatay. Sayang, hindi ko aminin ang isang kahihiyan na anak tulad mo. Kung matalo ka, lumuhod ka at tumahol ng ilang beses. Sa huli, parang gusto mong kumilos na parang aso. Ikaw! Gusto kong makita kung anong galing meron ng isang batang tulad mo. Master Murphy, turuan mo ng leksyon ng batang yan. Nalunod ka ba sa init? Walang alam ka sa espada! Bakit ka ba lumalaban doon? May hawak pa ring kahoy na espada? Maglaro ka na lang ng make-believe. Itigil ang pagiging bayani. Adam. Ang dakilang sekta ng Howard ay umaasa na lang sa isang bata. Sigurado ka na hahamon mo ako ng ganito? Siyempre, isang batang tulad mo, kailangan ko lang ng isang hampas. Matandang loko? Tapos ka na tumahol? Ang bilis ng suntok. Hindi maaari. Ilang taon kong pinaghirapan ang pagtuturok ng teknika na ito. Ngunit bata lang siya. Paano niya nagawa yun? Pinunit niya pa ang espada ko sa isang hampas. Master Murphy, ang laban na ito ang magtatakda ng kinabukasan ng angka ng Thompson. Huwag ka na magpigil sa batang yan. Bata, may galing ka rin. Ngunit, sa harap ng 50 taon kong pag-iensayo, mahina ka pa ring langgam. Pinagyayabang mo ang 50 taon? Hindi ka naniniwala? Hinahamak lang kita. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ako ika-13 sa listahan ng makalangit na espada. Oh no! Seryoso na siya ngayon! Oh, come on. Kahit si Luna hindi niya natalo. Walang paraan na manalo si Adam. Hindi pa huli para sumuko. Save it. Ang espada mo? Nagsawa na ako dyan. Dati pa... Since you're seeking death, I'll grant your wish. Hindi! Isa yan sa 4 na pinakamataas na teknika. Teknik ng espadang Blizzard. Kahit ang top 10 sa listahan ay mag-iingat dito. Paano ka, isang bata? Matatalo ang isang matandang na naging sayo ng ilang dekada. Baba ka na! Shut up! Panurin niyo ang tunay na teknik ng espada nove. Teknik ng Snowdragon! Paghiwa ng langit. Pinaghiwalay ang dragon! Ano bang teknik yan? Pinaghiwalay niyang Snow Dragon gamit lang ang lakas. Paano nangyari to? Buong buhay ko ay inilaan sa espada, pero napabigo lang ako ng isang bata. Siyam na ulit na teknik, may 10 form na pinagsama ang lahat ng sword chi sa isang espadang naghiwa ng langit. Ngunit ang pinakadakilang teknik ay kay Santo ng Espada lang nagagawa. Paano niya nagawa yan? Bakit gulat na gulat? Mag-ensayo lang ng husto. Mayroong ilang sa daan ng espada karaniwan sa kabataan. Ngunit isang araw biglang nagising at nakuha ang isang malalim na sining ng espada. Sa palagay ko si Adam ay ganoong uri ng henyo at siguro ay pinag-aralan niya ang manual ng solitaryong espada at nagpursige ng walang nakakakita. Parang minaliit kita. Sa talento mo, baka isang araw malampasan mo ang pinakamataas na tuktok ng espada. Nahanga ako. Kapatid, Huwag mo akong lapitan na yon. Pasensya na, Adam. Blind ako dati. Dahil bata ka at mabagal ang progress mo, palaging kong tinatawag kang walang kwenta. Ngunit nanunumpa ako na hindi ko nasasabihin yan. Patawarin mo ako.
Tama, Adam. Pamilya tayo. Walang dapat mag-away. Sige na, sige na. Binayaran kita ng malaki at ito lang ang ibibigay mo? Ano ba talaga ang ginawa mo doon? Sa duelo ng espada, panalo at talo ay normal. Natalo ako ngayon at tinatanggap ko ng walang reklamo. Magsalita ka pa. At hindi na ako magpipigil. Tapusin natin to sa ibang araw. Wait, sa tingin mo, pwede ka na umalis? Huwag mong kalimutan ng usapan natin. At huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa amin ng asong tawa. Hindi ba kayo nasa taas kanina? Bilang master ng isang sekta, hindi mo ba tuparin ang taya at tanggapin ang pagkatalo? Hindi tatanggapin ang pagkatalo. Har! Kung hindi ka makakalabas dito! Har! Ang kahihiyang ngayon, babayaran ko ng daang beses balang araw. Adam, tingnan mo. Heto ang siyam na dahon na orkidyas na gusto mo. Ginoong Howard. Tatay, ito ay... Nagpadala ng liham si Ginoong Rogers, inimbita niya ang sekta ng espada ng Howard na sumali sa torneo ng espadang duelo ng sekta ng makalangit na espada. Ang mananalo ay makapasok sa sekta ng makalangit na espada. Oh my! Sekta ng makalangit na espada! Kung mapalad tayo na matutunan kahit isa o dalawang teknik mula sa santo ng espada, makakalakad tayo sa mundo ng martial arts na may mataas na pagkakataas. Ang 10 pinakamahusay na master ng espada ng sekta ng makalangit na espada ay sapat na para pag-aralan ng buong buhay. Diba ibig sabihin may pagkakataon tayong makilala ang santo ng espada mismo? Adam, para sa darating na torneo ng espadang duelo, nais kong ikaw at ang iyong kapatid ay parehong sumali. Huwag kang magkamali. Hindi ako lumaban para sa'yo. Huwag kang maging mapag-api. Bata, ganito ba ang pag-usap mo sa master? Sumilense! Hindi ka pinapayag ang pumunta sa torneo! Adam, ang torneo ng espadang duelo ay panghabang buhay na pangarap ng sinumang espadista. Karamihan sa atin ay nananaginip lamang na makilala ang mga santo ng espada ng sekta ng makalangit na espada kahit minsan lang sa buhay. At bihira ang pagkakataong palawakin ang iyong pananaw, hindi ba? Tama. Bukod pa rito, ang iyong kapatid ay palaging hinahangaan ang tagapagtatad ng sekta, ang santo ng espada. Isipin mo na lang na sinamahan mo siya, ha? Kalimutan mo na. Isipin na lang na pagkakataon na bisitahin ng mga disipulo ko sa sekta ng makalangit na espada. Matagal na. Ano kaya? May patuloy ba sila sa pagsasanay? Ang torneong espadang duelo ay nagsisimula na. Nung una, ginapi mo ako ng tuluyan at ginawa akong katatawanan sa Sakurana. Ngayon, babayaran kita. Sekta ng espada ng Howard ng silangang estado ay narito upang magparehistro. Umalis ka. Akin to. Hayaan mo ako magparehistro. Uy, anong klase kang tao? Paano ka basta-basta makipila? Sino ka ba? Ano ang nangyayari dito? Hey! Tito, salamat. Hey! Sekta ng espada ng Howard ng silangang estado. Hintay lang. Howard. Opo. Paumanhin, hindi kayo pinapapasok. Hindi pinapapasok? Si Ginoong Rogers ang nag-imbita sa amin. Paano niyo sinasabing hindi kami papasok? Tama. Tingnan mo doon. Nasa listahan pa ang pangalan namin. Itong ito? Tama. Nakasulat dito mismo. Ay! Ikaw! Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, wala na. Yata ipinapanigan niya ang kamag-anak para bugbugin kami. So what kung ganon? Taong tulad mo, walang kwenta mula sa liblib na baryo. Walang lakas. Walang koneksyon. Ipanganak kang mas mababa. Kung sabihin kong hindi kayo papasok, edi, kailangan niyong umalis. Binigay ko lang muna ang sekta ng makalangit na espada sa immortal ng espada.
Sandali lang. At ngayon, may mga basura na tulad nito ang nagkalat. Ngunit kami nagtagumpay para sa token na ito sa pamamagitan ng pagpupursige. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung papasok kami o hindi. So, what? Kung nakaabot lang kayo sa top 20 ng listahan ng makalangit na espada, walang halaga. Dito, ang sekta ng makalangit na espada, idinatag mismo ito ng santo ng espada, ang ama ng espada. Anong karapatan ng mga asong gala tulad ninyo na pumasok sa isang torneo ng espada na puno ng pinakadakilang master ng espada? Kung alam niyo ang sarili niyo, umalis na. Huwag ninyong marumihan ng banal na lugar na ito. Ulitin mo. Anong mangyayari? Huwag magpadalos-dalos. Hindi kayang tikman ng hayop tulad ninyo ang ginto. Basura tulad ninyo, hindi karapat-dapat pumasok. Sinabi mismo ng santo ng espada, sa daan ng espada, walang pagkakaiba sa mataas at mababa. Oo, galing kami sa maliit na lugar. Ang aming lakas ay hindi maaring labanan ang mga elite ng sekta ng espadang dakwang. Ngunit, may karapatan ka ba na apakan kami ng ganito? Tama? Kung may kilala kayong malaking tao na may tunay na kapangyarihan, papasugin ko kayo. Kung hindi, mas papasugin ko pang aso kaysa sa inyo. Kayong! Magkakaroon ba ako ng karapatan kung sasabihin ko na ako ang kanilang backer? Narinig ko ba ng tama? Batang ito, anong sinasabi mo? Sinabi ko, dahil nasa sekta ng makalangit na espada ka, sa tingin mo ikaw ay mas mataas? Walang ginagawa kundi api-apihin ang iba para sa pamilya. Sa huli, hindi ka lang asong bantay? Walang hiya! Anong sinasabi mo? Ikaw ang nanay niya. Palagay mo ipaliwanag yan ng maayos. Kung hindi, huwag sisihin ang sekta ng espadang ulap kung lipulin namin ang buong angkan ng Howard. Sige, wag na nating sayangin ang oras. Kunin mo ito at ipatawag si Bruce. Magaling! Ngayon, ang sekta ng espada ng Howard ay tapos na. Walang hiya kang tawagin ng immortal ng espada sa pangalan! Immortalong espada? Kaya ang basurang ito, ang nagbigay ng tapang sa'yo. Pinapayuhan kita. Ire-report ko ito sa immortal ng espada ngayon. Kayo, maghintay na lang ng parusa. Hindi. Adam, so arrogant. How could you mess with sekta ng makalangit na espada? Tama, ang immortal ng espada ay paboritong disipulo ng santo ng espada. Nakagalit ka ng malaking tao. Edi ako! Ay naku! Huwag kayong mag-alala. Master Immortal ng Espada, ang sekta ng espada ng Howard ay nag-aaway sa labas ng gate. Di ko alam kung paano ito ayusin. Sumunod sa protocol. Opo, got it. Isa lang itong basurang plak na may salitang espada. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, dalhin mo ako sa kanya ngayon. Bata, gusto mong labanan ang immortal ng espada? Well, kahit ang Diyos ay hindi ka na maliligtas ngayon. Ano mayon ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Adam. Siguradong protektahan kita. Wala yan. Wala siyang gagawin. Sige Adam, pwede kang magloko sa bahay. Pero sa labas, ingat sa sasabihin. Panginoon, pakiusap. Oh, immortal ng espada. Ang mga ito ay umaasa sa walang kwentang plaka. Para tawagin ang pangalan mo sa publiko. Walang respeto. Sa sekta na makalangit na espada. Na itinatag ng dakilang santo ng espada. Pumunta pa sila dito para gumulo. Kaya, sinira ko ito bilang babala. Ikaw ba ang gumawa nito? Siya lang itong parte ng aking tungkulin. Hindi naman kailangang banggitin. Bata. Tingnan natin kung matapang ka pa mamaya. Immortal ng espada, bakit? Alam mo ba kung ano ito? Hindi lang ba ito isang sirang kahoy? Ang sirang ito
ay pwede kang mamatay. Personal na utos ng Santo ng Espada. Ano? Ang makakita ng token ay katulad makakita ng santo ng espada. Is this the legendary divine sword token? Ano? So it means Adam is... Halos ko na nakalimutan. Hindi pa pwedeng ipakilala ang master. Naiintindihan ko na. Imitasyon lang to. Bata lang to. Paano ipapamigay ng Santo ng Espada ang ganong halaga sa kanya? Impossible yan! Sumales! Adam, bakit may token ka ng Santo ng Espada? Dahil nakilala ko siya minsan. Parang sinabi niya, tadana na, tayo magkita. Tapos binigay niya sa akin ang token. Marahil ay, nakita niya na ang anak mo ay may dragon bone physique at may aura na para sa hari. Siguradong magiging isang ng unggo ng tao sa mundo ng espada. Kaya pala ang espadahan mo biglang sumulong na husto. Siguro ay tinuruan ka mismo ng Santo ng Espada. Ang karanalan na makita ang santo ng espada. Ilan sa mundo ang may ganoon? At higit pa, tinuruan pa niya si Adam. Isang biyaya talaga para sa pamilya Howard na bunga ng maraming salinlahi ng kabutihan at swerte. Ang pamilya Howard ay aahon na. Immortal ng Espada! Hindi ko sinasadya! Masira ang token. Pakibigyan ako ng pagkakataon na magbawi. Sabihin mo sa kanya. Batang Bayani, pasensya na! Totoo! Alam ko na mali ako! Humihingi ka ng tawad dahil alam mong mamamatay ka. Hindi mo kailangang mamatay. Ngunit dapat may parusa ka pa rin. Dalhin siya palayo. Wait lang! Hindi ba't kanina ay nagmamayabang ka na lahat dito ay susunod sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Ako ang sumira ng token na ito. Pero ginawa ko ito. Walang alam. Parang hindi mo pa rin naiintindihan ng iyong pagkakamali. Hindi mag-aaksaya ng oras ng Santo ng Espada sa bagay na kasing liit ng token. Ngunit ginamit mo ang iyong katayuan para ituring kang mas mataas pinoprotektahan ng pamilya, pinagimbento ng kaso, At walang hiya kaming inakusahan ng gulo. mas mahalaga, sa daan ng espada, walang mataas o mababa. Hindi ba't lahat tayo ay taga-dehara? Sa parehong lupa, parehong langit, sa apat na dagat, lahat tayo ay pantay. Ngunit ikaw ay nagpanggap na ikaw ay mas mataas. Sabihin mo, hindi ba nararapat ang parusahan? Dalhin siya palayo. Malapit na magsimula ang torneo ng Espadang Duelo. Sundin niyo ako papasok. Paano nakapasok ang mga Howard dito? Ang alam lang nila ay mga pampasikat na galaw galing sa silangang estado. Sa sandaling ito, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na espadahan. Ang torneo ng Espadang Duelo ay para sa palitan ng kaalaman. Walang kailangang labis-labis. Ang mananalo ay makakapasok sa sekta ng makalangit na espada. Kapag lumabas ang Santo ng Espada, ay ipapasa niya ang teknika ng espada. Sa nakalipas na siglo, ang mga mapalad na natutunan, kahit isang galaw, ay naging mga alamat sa kanilang sariling paraan. Blake, Luna Sunggaban ang pagkakataong ito. Magaling na ako. Kung makatanggap pa ako ng gabay mismo ni Master ng Espada, walang alinlangan na aakyat ako sa mas mataas na antas. Kumusta? Ako si Luna Howard. Ako si Jonathan Evans galing sa sekta ng Espadang Ulap, ang nangungunang sekta ng espada sa Kanlurang Estado. Nandito upang hamunin kayo. Ang mga asong ulol galing Dehara. Matagal na nating hindi nakita. Sino siya? Ang yabang niya. Siya ay ang pinakamahusay na espadista mula sa Sakurana, si Jude Hill. Matapos ang maraming duelo, ang tanging ngatalo lang siya ay ang Santo ng Espada. Jude! Sekta ng makalangit na espada ay hindi lugar na basta-basta mong pasukin. Umalis ka ngayon o huwag mong sisihin ako kung maging walang awa ako. Ngayon ang teknik ng Espadang Slayer ko ay naging perpekto. Kahit ikaw, kahit ang Santo ng Espada mismo,
ay hindi makahinto sa akin. Papaluhurin ko siya at hihingi ng buhay parang aso. May lakas ka bang insultuhin ang santo ng espada? Ate! Luna! Ang lakas niya ay di masukat. Di mo pa kayang labanan ang unang galaw ko. Kayo, mga taga-Dehara, ay walang kwenta, lasinggero at duwag. Sa sandaling, tapusin ko ang inyong tinatawag na listahan ng makalangit na espada. Na mga eksperto magbabayad ako sa santo ng espada mismo. Kung walang silbi ang salita, di hayaan na lang ang espada ang magsalita. Itong teknik ng espadang, libo-libo ang anyo. Teknik ng espadang, libo-libo ang anyo. Hindi masama. Nilikha ito ng santo ng espada matapos yung maabot ang tuktok ng espadahan na kayang gawing puwersa ng espada ang lahat. Sa isang hampas, maaring gawing abo ang buong lungsod sa isang iglap. Bunsok! Ilok! Bituin! At maging ang araw at buwan! Itong hinalalang teknika ng espada ay sumasaklaw sa pinakadibdib ng espadahan, sa pinakamataas na antas. Ang reputasyon nito ay nararapat. Bagaman ang immortal ng espada ay natutuhan lamang ang unang anyo ng teknik ng espadang, libo-libo ang anyo. Ang lakas nito ay napakalakas na. Dapat ay mananalo siya. Hindi, natatalo na siya. Bagaman tila hirap na hirap si Jude, sa katunayan ay sinusuyod niya ang puwersa ng immortal ng espada. Ano? Kung ito lang ang kaya mo, mas mahina ka sa iyong master. Malambot, mahina, walang tunay na pundasyon. Immortal ng espada. Master, pasensya na. Nahihiya ako sa iyo. Sabi ko sa'yo, magsanay ka ng mabuti, pero lagi kang tamad. Kung nakuha mo ang ikalawang anyo ng teknik ng espadang, libo-libo ang anyo, madali mong matatalo ang kalaban. Ngunit dahil ginawa mo ang lahat, hindi ka nagpahiya sa sekta ng makalangit na espada. Immortal ni espada. Walang pag-aalinlangan, walang santo ng espada na sumusuporta. Kailangan ko lang i-flick ang aking kamay para durugin kayo lahat. Ang mga taga-Dehara ay basura lang. Anong ginagawa mo? Hindi rin kayang talunin ng immortal ng espada. Ngayon, ang santo ng espada lamang. Nakasalukuyang nasa paghihimay, ang maaaring mapigilan siya. Sabi ng santo ng espada, ang iyong teknika ay mahina at ang hangarin mong manalo ay malabong. Ngunit ang intensyon ng iyong espada ay hindi dapat umatras. Sapat na! Ngayon, tingnan niyo ako! Kayong mga basura mula sa Dehara, yumuko sa harap ko! Amamin ninyo na mas mababa kayo sa Sakurana. Kung hindi, lahat tayo dito mamamatay! Walang iwanan! Huwag kang mag-iisip! Sino ang may lakas? Halika! Labanan mo ako! Ako! Alam kong napakatalino mo. Ngunit sa iyong kasalukuyang antas, hindi sapat para harapin ang taong iyon. Sumama ka sa akin. Huwag mag-alala. Ni immortal ng espada ay hindi niya kayang talunin. Pinapadala si Adam doon. Ay parang pinapadala siya sa kamatayan. Oh, Adam! Huwag pumunta! Ang lakas ng taong yon ay hindi maunawaan. Ang nagtago na immortal ng espada lang ang may pag-asa na labanan siya. Huwag magpadalos-dalos. Hayaan siyang pumunta. Mapahiya ang tinaguriang dakilang Dehara na umaasa sa isang bata. Ano ang masama sa pagiging bata? Ikaw ay isang espadista mula sa maliit na isla. Kahit bata pa ako, madaling kong ipapaluhod ka at humihingi ng awa. Bata, gusto mong mamatay? Sige, bibigyan kita at sila. Kasama kang ililibing. Magyababang ka lang. Dahil ang oras mo ay malapit ng matapos. Hindi! Huwag ulit yan!
Ano? Naiwasan ni Adam. Ang galaw na natalo ang immortal ng espada at sinipa pa si Jude pabalik. Ang bilis at malinis ng galaw. Sekta ng espada ng Howard ay hindi simple. Paano nangyari yan? Isang bata lang, pero ang lakas ay katulad ng santo ng espada. May galing na binhi, ngunit ipinanganak sa maruming dehara. Ikaw ay may isang kapalaran lamang, kamatayan. Hindi. Yun ang pumatay kay Jude. Bata, may mas magaling pa sa'yo. Papakita ko sa'yo ang aking tunay na lakas. Adam, huwag lang tumayo dyan. Takbo! Adam, bumaba! Lahat ng anyo ay isa. Paano nangyari yan? Jude! Panalo si Adam! Panalo si Adam! Naalala ko lang, ang galaw na to dapat ang huling form ng teknik ng espadang libo-libo, ang anyo. Lahat ng anyo ay isa. Hindi ako makapaniwala na ginamit ni Adam ang galaw na yan. Sa murang edad, naperpekto na niya ang espesyal na galaw ng santo ng espada. Kung ganito lang, walang limitasyon ang kinabukasan ni Adam. Ang pagkakaroon ni Adam ay tunay na malaking biyaya ng pamilya Howard. Ano ang ginawa mo sa akin? Pinapalaya kita ngayon, pero pinalaan ko ang iyong martial arts. Umalis ka! Pumunta lang dito para manggulo. Sayang lang ang oras ko. Adam. Ano yan? Usap tayo. May problema ba? Si Adam ay isang batang mahiyain. Simula pagkabata, siya ay laging nag-iisa at ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Sa espada, palagi siyang pangkaraniwan lang. Kaya bilang kanyang ina, nagsikap akong paunlarin ang aking mga kasanayan para protektahan ang aking anak. Ngunit, simula ng lagnat mo, lahat ay nagbago. Tara naging ibang tao ka. Ani yung ugali ay lubos na nagbago at naging mas palabas ka. Ani yung kasanayan sa martial arts ay lumago din. Akala ko dati, bigla kang nagkaroon ng liwanag, ngunit ang iyong lakas ay napakalakas. Kahit sa huling laban, napatumba mo ang malakas na kalaban. Malayo ito sa lakas na dapat mong taglayin sa edad mo. Ang antas na ito ay magtatagal ng buong buhay ni Adam para maabot. Well, Kaya sigurado ako na ikaw ay hindi si Adam. Overthinking ka lang. Mas naging confident lang ako dahil bumuti ang aking espada. Yun lang. Totoo? Oo, totoo. Lumaki na ako. Paano kita protektahan kung nasa likod mo lang ako? Maganda. Lalagay ko sa kaalaman niya ang lahat pagkatapos pumasok sa makalangit na kaharian bukas. Master Sekta ng Thompson. Maraming disipulo ng Thompson. Ang kakaibang nawala. Anong gagawin natin? Bukas, papatayin ko ang sekta ng espada ng Howard sa dugo.
Master, lahat ay handa na. Ang lugar na ito ay tahimik at payapa, perpekto para sa isang pagsulong. Salamat! Ngayon, aabot ako sa makalangit na kaharian at makikilala ang mga makalangit na nilalang. Master! Parang hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang tunay na diwa ng espadahan. Ang hangganan ng makalangit mas mataas pa kaysa sa akala ko. Hindi pa rin ako karapat-dapat makuha ang pagkilala ng mga makalangit na nilalang. Ngunit ano nga ba? Ang tunay na diwa ng espadahan? Kung ikaw man ay hindi karapat-dapat, sa mundong ito, sino ang unang aakyat sa makalangit na kaharian? Santong Espada! May nangyari! Huwag kang magmadali. Ano ang problema? May problema ang sekta ng Espada ng Howard! Ano? Ang sekta ng Espada ng Thompson ay natalo na. Sa ngayon sa mga patakaran, maaari ka lamang maghamon muli pagkatapos ng 3 taon. Patakaran? Ako na ang patakaran na yun! Hindi tatanggapin ng sekta ng Espada ng Howard ang iyong kayabangan. Ayos lang? Nagsimula na siyang magsanay ng demonyong teknika. Ang santo ng espada lamang ang makakapigil sa kanya. Alam mo ba, ang pagsasanay ng demonyong daan ay magpapaiksi ng iyong buhay. Sa pinakamalala, hindi katapagan ng 1 taon. Sigurado ka bang sulit ito? Sulit ito. Sinira mo ang pamilya Thompson, walang naiwan sa akin. At ginawa akong katawa-tawa sa silangang estado. Ang reputasyon ko sa loob ng 10 taon, nasira sa isang iglap. Wala na akong mawala. Ang tanging hangad ko ngayon ay patayin kayong lahat. Ikaw ang nagpilit na magduwan ng kamatayan. Dapat mong panindigan ang kahihinatnan. Walang pakialam ako. Papabayaran ko ang pamilya Howard nito. Nasaan ang mayabang na batang yun? Ang lakas ng loob niyang gawin akong aso. Araw na ito, ipapapatay ko siya. Kung ibibigay niyo siya, kung sakaling maging mabait ako, iiwan ko ang isang dugo ng pamilya Howard para maging alipin niya habang buhay. Bagong breakthrough mo lang. Nagastos mo ang maraming lakas. Para nasa unang yugto ka pa lang. Kung malakas ang kalaban. Walang problema. Patuloy mong bantayan ang sekta ng makalangit na espada. Nunet. Pinabayaan ako ng aking mga magulang noong ipinanganak ako. Para si Madison bilang pangalawang ina. Mahusay niya akong inalagaan itong mga araw. Mabait siya sa akin. Kumusta? Imposible. Kahit lahat kayo ng sekta ng espada ng Howard sumugod ng sabay, ang tsansang talunin ako ay hindi lalampas ng 20%. Sa mas mababa sa 20% na tsansa, kahit buhay ko pa ang kapalit, sulit pa ring ipusta. Sinabi ko na, kung ibibigay niyo lang ang batang yon, baka may maliit na tsansa kayong mabuhay. Huwag kang umasa! Ganon ba? Luna? Ikaw? Matigas talaga kayong lahat. Hindi niyo siya ibibigay. Di ba? Huwag niyo akong sisihin. Sino yan? Ang iyong lolo? Adam? Adam? Adam, saan ka galing? Ako,
Mahaba ang kwento. Ipaliwanag ko sa'yo mamaya. Magaling! Mas malakas si Adam kaysa sa amin. Mapagsabihan si Harrison ay magiging madali lang. Buti na lang nandito si Adam. Ulol, nag-aalala lang ako na hindi kita makita. Ikaw mismo ang lumapit. Dahil sa paghihigante, binayaran mo ang iyong buhay para magkaroon ng kapangyarihan. Ang lakas ko ngayon ay katumbas ng santo ng espada. Mapapatay ko kayong lahat! Bakit ka humuhusga sa akin? Sana ang iyong lakas ay kasing tapang ng bibig mo. Adam! Adam! Hindi ko akalain ng lakas ni Harrison ay umabot sa antas na ito. Paano nangyari ito? Imposible. Umalis na kayo. Nagastos ko na ang lakas ko. Hindi ko na siya kayang talunin. Ngunit makakatulong pa rin ako para makakuha ng oras. Adam, anong sinasabi mo? Ikaw ang pamilya namin. Paano ka namin iiwan? Tama. Ikaw ang pinakamahusay na espadista ng pamilya Howard. Protektahan ka namin hanggang sa buhat. Hindi niyo kailangang gawin ito para sa akin. Sa totoo lang, hindi ako si Adam. Anong sinasabi mo? Pasensya na. Nagsinungaling ako dati. Ako pala, si Santo ng Espada, Lucas Warren. Ano ang nangyari sa anak ko? Siya ay umalis na. Noong araw na siya ay nagkasakit. At inhiram ko ang kanyang katawan para pumasok sa makalangit na kaharian. Kaya ako ito, hindi si Adam. Sapat na! Pasensya na. Nagsinungaling ako sa inyo. Kaya hindi nyo na kailangan para sa katulad ko, iloksong buhay nyo. Para sa katulad ko, umalis na lang. Santo ng Espada? Paano natin siya mapabagsak? Ngunit, hindi ako si Adam. So what? Tama. Sa puso namin, ikaw at si Adam ay pareho. Kayo ay pamilya namin. Ngunit siya. Sa tingin ko, ayaw ni Adam na sumuko ang kanyang idolo. Huwag mag-alala. Gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Sabihin mo, paano namin siya mapabagsak? Nakuha ko na ang kwalifikasyon para pumasok sa makalangit na kaharian. Hindi ko akalain ng pag-ibig ang dulo ng espadahan. Sayang, huli na ang lahat. Hindi ako bibigyan ni Harrison ng oras para mag-breakthrough. Huwag kang mag-alala. Ang angka ng Howard ay siguradong protektahan ka. Tama po, Santo ng Espada. Mag-focus po kayo sa pag-breakthrough. Gusto ko nang turuan ng leksyon ang tarantado. Sa iba pang bagay, hayaan na sa amin. Ngunit, huwag kang mag-alala. Salamat. Nagsalita na ba kayo ng huling salita? Sino ang nakakaalam kung sino ang mananalo? Kayo lahat ay umasa sa batang ito. Wala namang epekto. Maaring dati, siyang walang kapantay na santo ng espada. Ngunit ngayon, malaki nang bumaba ang kanyang lakas. Mapipisa ko siya. Parang langgam. Para hawakan siya, kailangan mo muna kaming talinin. Puro lang kayo langgam. Sa tingin nyo, mapipigilan nyo ako? Sige, lalaruin ko kayo. Kaya ikaw ang ate, no? Sabihin mo lang, ang angkan ng Howard ay di mapantay sa angkan ng Thompson. Kung gawin mo, baka bilisan ko na lang ang iyong kamatayan. Umaasa ka lang sa madilim na paraan para magkaroon ng kapangyarihan. Anong ipinagmamalaki mo? Ang angka ng Howard, kinikilala lang ang santo ng Espada. Di mo sasabihin, patay ka! Sino pa ang makakapigil sa akin? Humahanap ka ng kamatayan! Umalis ka! Blake. Hindi ka matatawa ng matagal. Managinip ka na lang. Kapag ako kumilos, maubos ko ang buong angkan nyo. Santo ng Espada, ito lang ang magagawa namin para sa iyo ngayon. Yan lang ba ang kaya nyo? Santo ng Espada, ikaw naman na yon.
Walang kabuluhan ang buong buhay kong pagsasanay sa espada. Hindi ko man lang siya maantala kahit sandali. Kung mamatay ang santo ng espada, ang Dehara Sword Path ay mapapahamak. Totoo. Huwag mong isipin na makakadaan ka. Parang ipis ka, hindi mamatay. May nang babae. May lakas ka bang pigilan ako? Ngayon, hindi kita hahayaan na hawakan siya. Hindi naman siya tunay mong anak. Ganyan ka ba ka-concerned? Matapos magkasama, ang angka ng Howard ay itinuturing na siyang pamilya. At ako, itinuturing ko rin siyang anak. Ngayon, kahit buhay ko pa ang kapalit, hinding-hindi kita papayagang hawakan siya. Impressive, but too bad. You won't have a chance to see him again. Bakit biglang madilim? Dahil nag-breakthrough si Adam. Ikaw ang nasa panganib! Walang laman. Natalo ka na sa akin sa ating huling laban. Plano mo bang gawin ng isang milagrosong pagbabalik na yon? Totoo ba? Magpanggap. Patuloy kang magpanggap. Kahit gaano ka ka-convincing, ang buong pamilya mo hindi makakatakas sa pagpatay ko. Paalam! Hindi pwede! Hindi pwede! Natalo ako sa batang yun? Ang lakas ba ito ng makalangit na kaharian? Kaya pala siya ang pinakamahusay na master ng espada. Hindi man lang makalaban ang santo ng espada. Itapon niyo na ang katawan ni Harrison. Okay. Sa pagkatapos ng lahat, babalik na ako sa sekta ng makalahit na espada. Huwag mag-alala. May ipapadala ako para dalhin ang katawan ni Adam. Master. Sa iyong kasalukuyang pag-iisip at lakas, maari mong pamunuan ang sekta ng makalangit na espada. Ngunit kumpara kay Master, malayo pa po ako. Hindi. Dapat na akong bumaba sa posisyon na yon. Master, bakit biglang nangyari ito? Madam, palaging ka nalulungkot. Si Adam sa langit ay ayaw kang makitang ganito. Okay lang ako. Tama. Hindi gugustuhin ni Adam na maging ganito ako. Kailangan kong maging matatag. Ngunit, Si Adam ang pinaka-importante sa buhay ko. Paano ko tatanggapin yan? Adam. Adam. Ang kasalanan ko lahat. Ang kasalanan ko lahat na hindi kita naprotektahan. Sino yan? Paano nangyari to? Anong nangyari, Adam? Nagising ako pagkatapos ng mahabang tulog. Isang kuyang nagdala sa akin pabalik. Master na ubos ang 3 buhay na lakas para mabuhay muli si Adam. Ikaw, huwag siyang bigyan. Sa mga nakalipas na araw, salamat sa iyong pag-aalaga.
Ginawa ko ang desisyong ito. Huwag kang mag-alala para sa akin. Nakarating na ako sa dulo ng daang ito ng espada. Bukod pa rito, bilang isang ulila, ang espada ang kasama ko sa buhay. Bihira makaranas ng pagmamahal ng ina na hindi ko naramdaman dati. Ang aking buhay ay hindi nasayang. Salamat. Adam, alalahanin mo, siya ang iyong tagapagligtas. Kung wala siya, wala ka ngayon. Ina! Owen, anong nangyari? Gumawa ako ng sariling teknik ng espada. Patingin ko sa'yo. Sige. Ang galing mo! Sa murang edad, magaling ka nang gumamit ng espada. Ang teknik ng espada na ito ay parang galing kay Santo ng Espada. So, anong plano mong pangalan para sa tehnik ng espada na ito? Tawagin natin itong teknik ng espadang libo-libo ang anyo. Paano? Maganda.